Sheline muling nagpadala ng maulap at kalat-kalat na pag-ulan sa silangan ng Nodo Luzon at ilang bahagi ng Southeastern Luzon. Nalalabi ng kanluran ng bansa, magiging katamtaman pero magkakaroon pa rin tayo ng maulap na panahon na may isolated rain showers. Eastern sections ng Visayas at Mindanao patuloy na uulanin dulot ng Sepestra. At posibleng low pressure area ditong darating na linggo, magpapaulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. At maaari pang maging unang invest na low pressure area na matatawag ngayong taon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng linggo, January 11, 2026. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 11:38 na magtatanghaling tapat. Well, patuloy na magkakaroon pa rin tayo ng maulap na panahon at ginaw, dala pa rin ang amihan at syempre maulang panahon pa rin ang iiral sa silangang bahagi ng Nodo Luzon dahil sa pag-accumulate na naman ng Estelis. At yung Sheline naman na magdadala ng maulap at maulang panahon, especially dito pa rin sa may bandang Cagayan Valley, bababa na yan bandang Quezon Province hanggang bandang Bicol Region. Siyempre, hindi lusot ang parting Metro Manila at Calabarzon na maaring magkaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Maaring mahihina lamang ito o light drizzle rain, pero yung pag-iral nito ay dulot nga po ng accumulated ng Sheline na namumuo nga po sa silangang bahagi nga po ng Luzon. So magdala po ng payong lalo na sa mga bumibiyahe pa rin ngayong araw kung may mga lakad po tayo at sa ating thunderstorm advisory mula sa data feed ni Pag-asa as of itong umaga lamang, mali po yung oras pero makikita natin nakataas po ang rain showers dyan sa halos buong area ng Sorsogon area at Central Mindanao. Mula dito sa Surigao del Sur kasama na ang Surigao del Norte sa bahagi ng Silangan, Dinagat Island sa Gusan del Sur, kasama na ang Zamboanga Peninsula. So mula sa Zamboanga Peninsula ay kasama na ang Lanao del Norte, Sibugay at hanggang dyan na sa may bandang Lanao del Sur, nakataas sa 1 to 2 hours ang persisting ng pag-ulan o mga localized thunderstorms. So maging sa Zamboanga del Sur, mula Pagadian hanggang Tigbao na yan, ay 1 to 2 hours po ang affecting ng persisting ng forecast. Sa most of Southern Luzon naman, ang most of Southern Luzon nakataas din ngayong maga, yan 11 AM nakalagay dito. Yan 11 AM nakalagay naman po diyan at most likely ang forecast tumatagal ng 12 hours daw according dito sa data feed Pag-asa. So the rest ng Southern Luzon, kabilang na ang Nodo Luzon, mula Ilocos Norte nakataas hanggang Pagudpod na po yan, Cagayan Valley, well, nabanggit na po natin dyan dahil may Sheline tayo. Kasama na ang most of Cagayan sa Apari, Calayan, Cagayan, Abulong, yan, nakataas yan. 2 to 3 hours na ang persisting ng forecast po. Yan. Kasama na ang Apayao, Kalinga, yan. Isama na rin natin ang Mountain Province po sa mga aasahang mga kalat-kalat na pag-ulan. Dahil yan sa accumulated pa rin ng ating Sheline po. So, magiging maulap tayo at very gloomy at medyo mahangin dito sa amin sa Caloocan. So, pumapalo sa mga 16 km per hour ang bugso to 20 km per hour. So, medyo windy kami ngayon sa Caloocan. At makapapansin natin, very gloomy pa rin at overcast ang paligid. So, ngayong araw na linggo, nasa at least 60% ang chance daw na uulanin. Kung hindi man sa amin sa Caloocan, Karatig Metro Manila, so importante ang payo ngayon. Mga folks, sa lowest temperature na itala na weather station kininang 5:55 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24 degrees Celsius, stationary. Kahapon ay pinakamataas 30.6 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 11:51 AM. So, manatiling mababa ang heat index sa amin na 37.7 degrees Celsius lamang ang aming heat index. Sa peak systems naman, in past 24 hours sa mataas na temperatura o air temperature ang Zamboanga Peninsula pa rin na may 33.6 degrees Celsius na highest temperature. Sa Baguio naman, bahagyang tumataas ng konti pero mababa pa rin, Maguinao pa rin yan at 15.4 degrees Celsius lowest temperature sa Baguio.
At sa inulan naman, ang Borongan Eastern Samar ay nakatotal po sila ng 113.6 mm na total rainfall. O mapapansin ninyo, most of Eastern Visayas ang matinding inuulan. Kung do-double check po natin sa mga inuulan bukod sa bandang Borongan Eastern Samar, makikita po natin dito, yan, yung mga inulan po, yan. Makikita natin ang Borongan nasa 113 mm. Then Guian Eastern Samar, 21.2 mm. Butuan, Hinatuan. So mapapansin nyo, halos silangang bahagi po yan ng Visayas at Mindanao area. Yan, umaabot pa nga yung iba sa Surigao, yung mga pag-ulan. So magdala po ng payong at asahan po ang kalat-kalat na pag-ulan sa inyo dyan dahil pa rin sa easterlies po na sinasabayan din ng medyo accumulated ng sheline sa bandang Hilaga po. So, kasabay na rin ng surface stop na umiiral sa may bandang southeast ng Mindanao, makakaranas po tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan po. Yan. At ilang bahagi nga po ng southeast na Luzon kasama na ang Bicol region. So, nabanggit na natin yan sa mga nakakaraang report natin na magiging maulan tayo dyan. Ingat sa mga pagbaha at huwag sana magkaroon ng pagguho ng lupa. So, sa ating outside humidity, so far, 82%, mataas ang concentration. At wala itong pinagbago since last hour. High pressure area tayo, 1,013 hectopascals, and steady ito since last hour. Kahapon, nagkaroon kami ng total rainfall, at least 3 mm lamang. So, nagkaroon kami ng light drizzle to some moderate lamang kahapon. Mga bandang alas 5 na yun mga bandang alas 3 o hanggang alas 5 ng hapon. Nagkaroon kami ng medyo light drizzle rain lang naman. Well, dahil lang naman yan sa extension ng shear line. Yan. At bukod sa moderate ang ating air quality ngayon at 71 index, so magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Meron tayong umiiral na space weather status din. Yan, nakataas po since ngayong 11:03 ngayong umaga. Nakataas sa possible KP5 index warning, although NOAA scale nito ay minor, pero asahan natin ang primarily forward 60 degrees geomagnetic latitude. Napost ko na rin yan sa Facebook page yung most of details niyan ha. Induced current, so magkakaroon ng mga fluctuation, minsanan yan, most of northern hemisphere. At yung minor impact sa ating mga satellite operations. Maring magkaroon ng minor impact dyan. So medyo visual yung auroral activity. Kung titingnan natin dito sa live snapshots ng Aurora Max Canada, hindi naman masyado mataas, medyo mahina lamang yung intensity ng auroral activity. Mula sa KP index naman, inaasahan nga po hanggang KP5 na G1 geomagnetic activity to G2, 5.67 index. Yan, ngayong araw. So, expected na magkakaroon tayo ng posibleng solar radiation. Although, hindi ganun ka-influence yung CME, kaya mapapansin natin, mababa ang tsansa ng solar radiation. 1% lamang. Sa radio block at mababa lang din, around 50% in 3 days. So, minor to moderate possible. Pero between January 11 to 13 ngayong month ay hindi masyado o slight chance lamang na magkakaroon ng exist. Bakit ganon? Mapapansin natin sa actual ng LASCO, makita nyo medyo lihis yung burst ng CME. So hindi masyado nakaka-influence sa Earth directly. Pero malakas po yung solar wind. Mabilis yung solar wind. Kung mapapansin natin, nag-a-above normal speed po yung solar wind. Pumapalo ng halos mahigit sa 600 km per second. So, lumalabas ng halos magto 2 million kilometers per hour po yan yung solar wind. So, mabilis yan. So, maaaring magkaroon pa rin ng impact yan lalo na sa mga satellites sa outer space. So, mapapansin natin yung sunspot may nakatutok sa atin sa Earth. Kung zoom in natin ito, yan, yung AR4336 at AR4339. Mas malawak yung 4336. So, medyo nakatutok sa Earth pero mababa lamang yung sunspot number at 65. Hindi masyado nakaka-apekto gaano. Maaaring palihis yung propagation ng kanilang solar wind. Kaya as expected lamang na makakaroon tayo ng hanggang moderate to G2 geomagnetic field. Wala naman tayong X-ray flux affected. Yung X-ray flux below naman siya sa R1. Mapapansin natin napakababa. So walang gaanong problema. At ganun din sa photon flux effect. Wala naman masyado. So, geomagnetic activity lang tayo. Maring maglalaro, moderate to G2, unactive. Yan, hanggang 4 o 6 kp index to 4.67 kp index tayo. So, medyo distorting ating magnetosphere. Yan. Malakas yung earthward ng
ng magnetosphere natin. So nasasalo naman siya pero mataas yung kanyang nanotesla niya. Lalo na sa GOS na total na HE parallel around 100.9 T6 nanotesla. So malakas ang impact. So sa ating ionospheric TEC range, kung mapapansin naman natin dito, medyo hindi masyado apektado ang Pilipinas, minor lamang. Yan, maging sa may bandang Central at Eastern Pacific, halos minor to moderate lamang. Ito ngayon yung kasalukuyang auroral activity, so hindi masyado propagated ang solar wind impact. Ito yung pinaka-latest natin. So wala naman masyado, hindi kagaya nung mga nakaraang oras o mga bandang madaling araw, medyo naging malakas yung auroral activity, lalo na sa Northern Hemisphere. So natatanaw nila yan. Kung may mga Pilipino tayo sa North Pole and South Pole, ay mga bandang umaga po o kanina madaling araw, tanaw nila dyan yung matinding auroral activity. Ngayong kasalukuyan, hindi naman masyado, at yung ating plasma density, medyo mataas ang propagation, maabot ng halos 400 to 500 kilometers second. So napansin naman natin, halos nag-above normal yung ating solar wind. So walang latest D-region absorption yung ating refresh natin, baka hindi lang nag-load ng maayos. Para makita natin kung mataas ang influence, yan, walang X-ray activity. So no idea tayo kung bakit, pero antayin na lang po natin. Ang malinaw lamang po dito is between 40 at 10 meters lamang. At fairly naman ang conditions ng high frequency condition, 32% lang yung solar probability. Malakas-lakas lang talaga yung solar wind. Halos magsi 600 po kilometer a second o halos 2 million kilometers per hour ang solar wind. So yun lamang medyo apektado. So diretso agad tayo sa ating almanac. Sumikat ang haring araw kaninang 6:24 AM at lulubog po ito mamayang 5:43 PM. At yung ating 45% illuminated na lamang. So last quarter pa rin siya, pero kakalubog pa lamang po nito ngayong umaga, 11:48 AM, at magmo-moonrise ito bukas po na madaling araw, 12:44 AM po to be exact. So kakalubog pa lamang po nito, ayan nasa kaka 0 degree negative pa lamang niya. So kakalubog pa lamang ngayong umaga. Yan. Kakalubog lamang niya nitong 11:48. So 11:49. So kakalubog lang talaga niya 1 minute ago. Yan. So malinaw po yan mga folks. At sa atin namang local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes, alalahanin nyo nitong darating na weekdays, posible tayong magkaroon ng isang low pressure area according sa lumalabas na mga forecast predictions na nireport natin kahapon Pero yung ating panahon ngayong araw, base sa ating outlook ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes, ay magiging maulap pa rin tayo sa maghapon. Asahan ang 60 to 61% chance of rain. Bukas naman, magiging maulap naman tayo sa hapon. Sa umaga, medyo maaraw daw, pero may 36 to 40% chance ng pag-ulan bukas ng Lunes. So maring isolated dyan. Be ready mga folks. High sa lowest temperature expected maglalaro 29 to 30 degrees Celsius. Sa lowest temperature expected 23 to 24 degrees Celsius. So kung titingnan natin ang satellite imagery, makikita po natin ang broad shear line na ito dito sa may hilagang bahagi ng Northern Luzon. Magdadala po yan ng maulap na impapurin dito sa may ng Cagayan Valley. Kaya nakataasan thunderstorm at rainfall advisory dyan kay Pag-asa. Asahan ng mga kalatkat na mga moderate and some heavy rain showers po. Clusterized naman ito, so importante ang payong pa rin, lalo na sa mga kababayan natin sa may bandang Cagayan Valley at sa mga papalaot. Malakas pa rin ang alon dyan sa halos most of Northern Luzon at maulap pa rin na tuloy-tuloy na mararamdaman ng mga taga bandang Ifugao, Mountain Province, pababa na yan ng hanggang Nueva Vizcaya. Sa bandang Kalura naman, mula Ilocos Region hanggang La Union at hanggang Central Luzon na nga po yan sa may bandang Zambales, hanggang Zambales na yan. Despite nakatamtaman ang kaulapan, yan, medyo katamtaman pero gloomy naman ang panahon, so medyo makakaranas pa rin tayo ng partly to mostly cloudy sa maghapon. Pababa na yan ng Bulacan, kasama ng Metro Manila and most of Calabarzon area. Well, very obvious pa rin sa may bandang silangan ng Quezon Province, pababa na yan ng Southeastern Luzon. Magiging maulap po tayo at kalat-katapag ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral.
Ganon din sa most sections sa Southern Luzon, kabilang na ang Masbate, Marinduque, Romblon, yan, at Burias Island. Siyempre kasama na ang ilang bahagi ng Mindoro, especially sa hilagang bahagi ng Oriental at Occidental Mindoro. Isolated na mga kalat-kat na pag-ulan na mahihinat katamtamang pag-ulan ang iaasahan natin. Ganon din sa buong Palawan area. Nagdala po ng payong. Most of Visayas naman sa eastern sections pa rin ay makakaranas tayo ng mga clusterized moderate to heavy rain showers. Kabilang na ang Borongan Eastern Samar pababa ng bandang Gian at patawid ng bandang Western Samar at bandang patawid ng Tacloban at Ormoc sa Leyte at Southern Leyte. Magiging mas maulap tayo dyan. Some moderate and clusterized heavy rain showers po ang iiral, kaya ingat na lamang po sa biglaang sudden downpour ng ulan. Maulap din ang halos nalalabi ng buong Visayas mula Cebu, Bohol at Negros Region at Panay Island. Asahan din ang kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa maghapon dahil medyo mas warmer o hot humid na panahon kayo dyan. Kaya magiging patuloy na magiging maulap tayo dyan at dahil sa accumulated ng surface trap nga po sa southeastern ng Mindanao, yan, anytime pwedeng magkaroon na yan ng accumulated low pressure area this week. Be ready na lamang po. At asahan natin sa buong Mindanao, Northern Mindanao at Eastern Mindanao, magkakaroon tayo ng mga moderate to heavy rain showers, kabilang na ang Surigao Region, ng Surigao del Norte, at ilang most areas ng Agusan del Norte at Agusan del Sur. So most of Caraga area, magiging maulap tayo at maulan, pababa na yan ang bandang Compostela, Bali sa Davao de Oro, hanggang dulo na yan ang Mati. Siyempre ilang bahagi ng Northern Mindanao, mula dyan sa Misamis Oriental, hanggang Cagayan de Oro at Iligan, magiging maulap pa rin po tayo, pero at least nagiging katamtaman paminsan-minsan ang area. Madalas lamang magiging gloomy at maulap na panahon, so hindi mawawala ang isolated rain showers. Ganon din sa may bandang Bukidnon, Valencia, hanggang North Cotabato na yan. And most of Davao Region kasama ng City of Davao, Davao del Sur, hanggang Davao Occidental, magiging maulap tayo dyan. Asahan din ang kalat-kat na pag-ulan na may pagkilat pagkulog. And most of Sorsogon area sa Barm, yan, hanggang dyan sa may bandang Maguindanao del Sur na po yan. Kasama na ang Lanao del Sur ay magiging maulap po tayo. Isolated ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog lalo na sa hapon sa gabi o madaling araw. Kasama na ang buong Zamboanga Peninsula na po yan ha, maging sa isla ng Basilan at Hulusulo. So magiging mas maulap tayo at mga kalat-kat na pag-ulan ng iiral sa most southern sections ng Visayas at most areas of Mindanao. Kalat-kalat po yan. Hindi naman madalas magiging heavy rain. Madalas mga light to moderate lang, so madalas lang magkakaroon tayo ng mga downpour. Most of eastern sections sa southeastern Luzon, Visayas at Mindanao. So be ready po tayo dahil posible tayong magkaroon ng low pressure area o invest dahil sa lumalabas na empirical forecast natin sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. So wala naman tayong masyado minamatay na active na low pressure sa ngayon. So titingnan muna tayo sa ating mga forecast this coming week. Nireport na natin kahapon na may posible tayong invest na itataas. However, sa ating real time ng observation, especially yung mean winds, wala tayong namamataan sa ngayon. So, mapapansin mo natin ay wala tayong nakikitaan sa ngayon dito na active na convergence. Yan, sa pestrap lamang nakikitaan natin dito. So, walang masyadong convergence sa ngayon tayong nakikitaan. Yan, maging yung kontrahangin niya. So, wala po tayong nakitaan sa ngayon kaya hindi natin ma-confirm muna kung mangyayari po. However, dito sa ating West Pacific Basin, mapapansin natin mataas po. Masyadong strong yung cyclonic activity dito sa may bandang Southern Hemisphere. So, posible po yung tumaas pag-accumulate pa west, northwest, at posibleng lumapit itong LLC na to. Maaring lumapit yan dito sa may bandang southeastern ng Visayas at Mindanao. Then, kikilos yan pa west-northwestward at magdudulot po yan ng accumulated rainfall. So, dito, medyo possibly to favorable naman ang nakikitaan natin sa TC formation probability. Yan, yung convergence niya. Kaso, napaka-shallow niya, malawak. Yan, nagkakaroon ng medyo cyclonic lalo natin sa ibaba. So, posibleng lumapit yan dito. Then, kapag nangyari po yan, posible pong mag-accumulate yan base sa ating global spectral model. Ayan, this coming week po yan, from January 13 to January 16 po yan. Yan, din lalapit daw dito sa may bandang Eastern Visayas o Eastern Mindanao. Yan, so posible itong maging invest o shallow low pressure area.
magdadala nga po ng malawakang ulan dyan sa may bandang Mindanao, East and Visayas. Kung titingnan natin sa mean pressure niya o mean sea level pressure, bumaba yung atmospheric pressure niya. Yan, no? From 1,004 hectopascals sa darating na starting po yan January 13, mga January 13, ayan, papasok siya ng PAR, then magkakaroon ng slight LLC. Yung pagiging shallow trap niya, din magiging mahinang low pressure area, bababa siya sa 1,004 to 1,002 hectopascal. So, posibleng yan, this week, baka magtaas si Japan Meteorological Agency na isang shallow low pressure indication. Siguro, starting siguro bukas or bandang Martes. So, tingnan na lang natin. Maring magtaas yan si Japan Meteorological Agency. Then, mapapansin natin, yung shallow trap nito, posible itong maging invest abangan na lang natin sa tropical cyclone sector kung itataas yan as invest 90W. Sa ngayon, hindi pa. So, antayin natin. Then, lalapit daw ito sa may bandang Eastern Samar region. Mula sa may bandang Eastern sections ng Mindanao dahil kikilos nga po ito pahilagang kanluran. So, magdadala po yan malawakang ulan So, hindi man natin ramdam masyado yung cyclonic effect. Pero yung strike probability nito dala ng ulan ay magpapaulan po yan sa mga susunod na araw. Yan. Tingnan natin by January 16. Yan, January 16 po yan, mga bandang Thursday of Friday, mga Friday. Expect natin mga bandang Friday, magdadala ng malawakang pag-ulan sa mga bandang Visayas o Eastern Visayas at Mindanao po yan. Magsisimula. And then, na-forecast na rin natin yung probability, mga at least 30 to 40% apektado ang most of Visayas at Mindanao hanggang Palawan. Yan. So, makikita po natin dito yung loading dahil medyo mabagal ang loading ng mga images ngayon. Pero mapapansin po natin, yan, mataas po yung strike probability niya sa most of Eastern Visayas o most of Visayas and Mindanao. So, kahit hindi man ito magdudulot ng cyclonic effect o yung epekto ng bagyo, yung ulan na dala nito ang magdadala naman ng malawakang ulan na posibleng magdala po ng malawakang pagbaha sa may bandang Visayas at Mindanao this week. This week na po yan. Kaya mag-ready-ready po tayo. Yan. So, mataas po yung genesis na ngayon o yung strike probability ngayon na pinapakita natin. Yan. So, base nga po sa ating unang week, yung second week natin, nilagay natin 50 to 60% na moderate na tsansa na maging isang invest po ito. So, posible nga po itong itaas as low pressure area o bagong invest. Just in case tatawagin as 90W yan ang tropical cyclone sector natin. At kung sakaling tawagin yan as 90W this week, ay posibleng yan ang kauna-unahang low pressure area na nabuo ngayong taon sa Pilipinas. Ngayon, kay Pag-asa, magdedepende sa development nito at sa kalkulasyon ni Pag-asa kung tatawagin nila itong tropical depression. Sa ngayon, ay mahinang low pressure area ang nakikitaan natin sa ngayon na mabubuo nito starting January 14 to January 16 po yan. So, mag-ready po sa mga taga Mindanao dahil kayo po ang mas apektado po. Ayan, i-zoom in po natin. Yan, para makita nyo po na mas apektado ng at least 60 to 70%. Ang most sections ng Visayas at Eastern Mindanao area. Siyempre, 20 to 30% apektado rin ang most of Visayas at Mindanao sa kanluran hanggang Palawan. And then, 10 to 20% naman the rest ng Southern Luzon po. 10% o 5% to 10% ang tsansa na aabutin ang bandang Metro Manila. Pero karamihan dito, Southern Luzon po ang aabutin ng outer trough nito. Depende, pag tumawid na ito, bandang Papalawan siguro, maaaring tumaas yan sa 20 to 30% sa Metro Manila. Depende na lamang sa water vapor na magiging dala nito. Sa susunod na darating na weekend po. Siguro mga bandang ano na yan, January 17 o hanggang January 18. So, tingnan po natin mga folks. Yan. So, medyo mag-ready-ready po tayo mga folks dahil medyo tumataas po yung probability na maging isang mahinang low pressure area nga po ito. Pinakita na natin. So, wala pa namang indicated forecast dahil medyo mabagal ang loading ng mga images. Pero kung titingnan nyo po doon sa
animation ng GFS ng Tropical Tidbits, makikita nyo may forecast na si GFS dyan na medyo merong shallow low pressure area na lalapit dito sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao po. So, yun lamang po ang ating magiging report sa ngayon. Mag-update naman tayo kung magkakaroon ng sufficient o yung changes ng organized development nitong shallow low pressure area nitong darating na linggo na ito. So, tingnan po natin. Ang magiging alalahanin lang natin dito yung dalang ulan lang talaga. Pero yung epekto ng bagyo, hindi natin masyado magiging problema yon o concern sa ngayon mga folks. Samantala sa ulan lindol, mula sa isang magnitude 6.4 na lindol na na-detect natin kahapon, pinost na natin yan sa Facebook page. Although malayo naman ito masyado sa may bandang Mindanao, pero pinasok pa rin ito ni Phibox bilang dulong-dulong bahagi yan ng Sarangani dito. At kung babalikan po natin dito, halos na sa may bandang Indonesian Peninsula na kasi siya, ayan o. Pero indicated kay Phibox, Balot Island pa rin siya, Davao Occidental. Pero napakalayo, 314 km southeast. So halos na sa Talaod, Indonesia na ito. Yan o. Palau, Kabauran, yan. Mga bandang Kapalaulan, Talaod. Halos sakop na ito ng Indonesian Peninsula. So masyado naman siyang malayo sa bandang Mindanao. Pero indicated kasi ni Phibox, so counted yan sa atin ngayong buwan. So mula sa data ni Phibox ay wala namang latest na magnitude 4, pero makikita natin ang sunod-sunod pa rin ng mga aftershocks dito sa may bandang Manay, Davao Oriental. Yan, malawak pa rin yung kanyang cluster. Bibilangin natin 136. So tuloy-tuloy pa rin ang pagdagdag ng bilang. Yan, ganoon din sa may bandang Bogo, Cebu po. Yan. Lately, dumadami na rin ang mga paglayanig dito sa may bandang paligid ng Batangas at bandang isla ng Lubang. At dito naman sa kung saan ay malapit si Mayon Volcano, wala naman tayo na-detect, pero merong isa lindol dito sa may bandang San Andres, Catanduanes. Ngayong araw lang din to, ngayong umaga, 11:46 AM. So, yan po. Yun lamang yung pinakahuli. Mahina naman siya, magnitude 1.5, pero maging alista pa rin po tayo mga folks dahil dumadami na po yung ating earthquake count. Yan, mapapansin din natin sa seismograph na medyo may mga fluctuated na mahihinang mga pagyiyinig. So, take note yan mga folks at diretso agad tayo sa ating historical earthquake data kung ilan na po yung total earthquakes natin. At dahil kasama po yung sa may bandang Balot Island, ay mukhang meron na tayong dalawang magnitude 6 na lindol. So i-load po natin yung whole January 2026. Yan. So lumalabas, dalawa na nga po yung ating magnitude 6. Total earthquakes natin ay nasa 411. 390 dito is magnitude 2.0 pataas, 15 sa magnitude 4, 4 sa magnitude 5, at dalawa na po ang ating magnitude 6.0. Yan. Yan, dalawa na po yung magnitude 6. Isa dito sa may bandang Manay, Davao Oriental, at dito sa may bandang Indonesian Peninsula na po sa Balot Island naman ayon kay Phibox. So unang buwan pa lamang po ng January ay marami na kagad na mga lalakas sa mga pagyanig, mostly dito sa parte po ng Mindanao. Kaya mag-iingat po yung mga kababayan natin, kabilang na dyan sa may bandang Davao Oriental mga folks ha. At yun na nga po, at mas marami ngayon agad ang mga pagyayinig dyan sa paligid ng Mindanao. Samantala, sa bahagi naman ng Cebu, sa Bogo, ay at least ang cluster earthquake total nila sa paligid, kung total natin ay 37 po ang mga paglindol dyan. So, isasama natin itong dalawa ay lumalabas 39 ang total earthquakes. So, hindi naman ganun ka sunod-sunod ang dami agad na nadadagdagan ng mga clustered na lindol sa may bandang Bogo, Cebu. Mag-iingat pa rin po tayo mga folks, lalo na't patuloy pa rin ang mga pagyayanig dyan sa may bandang Bogo, Cebu pa rin. So sa planong magtayo ng structure dyan ay kumari i-doble tibay na po ninyo dahil madalas na pong naging yanigin ngayon sa paligid ng Bogo, Cebu mga folks. At syempre sa nalabi naman sa ay ganun din, maging alista pa rin po tayo dahil anytime posible tayo magkaroon ng malakas na rupture ng lindol. Kabilang na sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon, kasama na ang pati ng Batangas at paligid ng Metro Manila. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, January 11,
2026. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, January 11, 2026. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan lang natin na maulap pa rin tayo at expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms this afternoon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading na ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.